Hello po, good morning. Ngayon po ay May 23, 2025 at mag-harvest po tayo ng mga Olmeti lettuce. So, dito sa batch na to, ayan, parang sobra yata ito ng 3 araw, no? So, kailangan ko ng 1 kilo. So, hopefully maka 1 kilo ako. Medyo mga maliliit po kasi ito. Tara pa. Hopefully maka 1 kilo ako, no? Patuloy-tuloyin ko na. Ano ba? Ito ba? Ayan, dito pala nakaharap dapat. Para makita niyo yung ganda ng tanim. Medyo maliit. Kita niyo ba? Kung kita niyo. Sorry ha, palipat-lipat ha. So, makita niyo yung tanim eh. Ayan pala yan. Ang ganda. Sorry ha, palipat-lipat. Itong mga lettuce natin, yung pinagtaniman ko kasi is lupa lang yan, walang cow manure or carbonized rice hull. Pure na lupa lang, kaya medyo maliliit siya. Pero yung mga bagong ipupunla ko ngayon, no, yung mga bagong nakapunla ko na pala is mayroong cow manure at saka carbonized rice hull. Yung nagpunla kasi ako nitong mga to sa lupa lang, pag-abot ng 10 days, isa-isa silang namamatay ba. So medyo napaaga ako ng pagta-transplant sa kanila. Siguro dahil sa lupa yon, no. Dahil nung tinanggal ko yung lupa dun sa tray is tigas yung lupa sa ilalim. So ang ginawa ko ngayon sa mga punla ko, parang 12 days na sila ngayon or 11 days. Matataba sila. Ang ginawa ko, mix na siya ng cow manure, rice hull, carbonized rice hull at saka lupa. So yung tatlo na yon, ang ginawa ko, no. So yun, ang galing. May nakita ko yung changes niya na mas malalaki na, mas maganda na yung mga punla ko, hindi na ako namatayan. So hopefully kapag ma-transplant ko na yon, sa pa 15 days ako magta-transplant, ay maganda, no? At mas lalaki na tong mga lettuce natin. Kasi nahihirapan talaga ako magpalaki sa kanila, no? Alaga ko pala tong mga to ng pagpupulyar morning and afternoon. Yan, kahit pa paano napaganda ko rin naman. So meron na tayong 128 grams. Ilang piraso? 4 na piraso yon. Di ba ang gagaan? Yan, 5 na 164. Lilit lang kasi. Ito medyo malaki. So ang oras ngayon 6:30 in the morning. Ayan, ganda, no? Maganda. Pinadidilig ko rin pala dito mga rainwater, ha. Bali, pag umuulan, kinukulik ko yung rainwater. Tapos yun yung
pinandidilig ko. And masiga sila pagka sa tubig ulan. Hindi kasi pwede yung tap water dito sa amin kasi island. Medyo parang siguro may alat yung tubig. Hindi ko alam. Baka mamatay yung mga talim ko. Kasi sabi ng bayaw ko, di ba buhay na maganda yung mga talim niya kapag tubig gripo dito. And hindi rin kasi advisable inumin yung mga tubig gripo dito. No? Yung pinang-iinom namin dito ang water refilling. Ayan. Ang ganda, berde. Cute. Ang sarap sa mata. Kita nyo yan? Buhay na buhay. Nga pala, pag nagka-upload ako, hindi ako nagsi-filter ha. Kung ano yung kuha niya sa camera, yun na yun. Hindi po ako nag-i-edit ng mga kulay-kulay. So kung nakikita nyo, yun yung kulay ng mga tanim talaga. So, di ba hydroponics yung account ko. Magtatanim pa rin naman ako sa hydroponics. Pero hindi pa kasi ako makapagpatayo ng greenhouse. Kailangan kasi ng greenhouse doon para pag umulan hindi mapupuno ng tubig yung mga boxes. Kailangan ko pa ng budget. Inuhulugan pa rin kasi akong marami akong bayarin. Ang ganda, no? Ang neti lettuce. And kaya gusto ko tong itanim. Kasi matibay sila sa init, matibay din sa tag-ulan. Kumbaga hindi masyadong naglilegi pag tag-ulan. Meron kasi halaman na may ibang lettuce na. Kapag tinanim mo, pag hindi naaarawan ng mga ilang araw, mahaba, pangit, napupunta sa stem yung bigat. Ito hindi naman siya ganun. Kaliit. Maliit lang yun ha, baka akala nyo malaki. Tama mo, yung kamay ko. Parang mas malapad pa yung kamay ko. Ito naman yung mga maliliit na talaga, hindi naman talaga mga bansot. Pero ang ganda. Parang gandang ilagay sa loob ng opisina yung mga ganito Gandang tingnan. Wala ito, dito nakaranas na may uod. So kasi pag walang greenhouse, ang kalaban mo dyan uod kasi yung mga paru-paro pinadapuan nila. 1 or 1:30 depende sa init. Pag sobrang init talaga, mas matagal silang naka-net shade. And mga 10:30 ako naglalagay ng net shade. Tapos alisin ko ng net shade ng mga 1:30 pag sobrang init. Pag hindi naman mainit, hindi masakit yung sikat ng araw, 11 naglalagay ako net shade. Tapos alisin ko ng alauna. Alisin ko ng alauna, 1 o'clock no, yung net shade. Makahagip ng araw. Cute. Nagbebenta ng pagkain. Ito ang harvest time nitong mga to. Ayan.
Bukas naman ang eksaktong pa 30 days niya after transplant or 45 days after sowing. So, dyan na lang ako kuha. Piliin ko yung malaki para maka-harvest, magsakto na agad tayo sa timbang. Balik lang ako sana. Pinakita ko lang. Balik ako sa pwesto ko. Ganda. Ito ano lang to. Kulang pa to ng isang araw. Lalaki pa to sana. Kaso kailangan kong makasakto na 1 kilo. Para hindi naman tayo mapahiya dun sa binebentahan natin. Ganda oh. Kasi 350 ang kilo. Ngayon ang kilo ko nito is 400. Tinaasan ko na kasi ang hirap magpatubo ngayon. Lalo nung nakaraan, sobrang init. Sobrang init kasi nakakabansot din. Meron na tayong 828 grams. Siguro mga 3 piraso pa. Mas mataba kasi pag hydroponics talaga eh. Kasi nagdadagdag ako ng araw ngayon, mga 5 days, para lumaki pa sila. And lumalaki pa talaga sila. No? So, okay lang yan kasi dati nakatry ako sa Almaty, 10 araw ko dinagdagan. And wala namang pinagbago sa lasa. Mas lumalaki nga lang. Mas lumalaki pa nga sila eh. Ang liit, no? Ang malaki. Babawi na lang ako sa mga bagong punla ko ngayon. Kasi maganda yung lupa na pinagtaniman ko. May mga cow manure. Tsaka carbonized rice hull. Mas maganda kasi yung may ganun kasi buhaghag yung lupa, nagre-retain yung tubig. Mas ito ang laki oh. Mas nadadalian sila mas madali sa kanila ang lumaki pag may nagre-retain ng tubig. Then sa susunod kong mga punla gagamit na ako ng fish amino acid. Ito yung huli kong pinitas doon sa 29 days. So ito, 1 kilo na. Sobra pa. 1.012. Ay, salamat. So bibilangin ko lahat, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29. Grabe, 29, 1 kilo. Kuya, may ginagawa ako, kuya. Opo, mamaya kakain tayo niyan. So, ayan. 1 kilo natin. Ayan. Sleeping na garden ko. Ayan. Thank you.